Dominant Protector. Credit to the author. 321 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Bentley ni Uncle Fredo ay nasa harap na ng villa. Si Terence ay pumarode sa isang bakanteng espasyo sa bakuran bago pumunta sa kotse ni Uncle Fredo. Uncle Fredo, sandali. Magpapalit ako. Sige, ihanda mo na ang kailangan mo. Tumango si Uncle Fredo. Kasalukuyang nakauniforme si Terence, hindi talaga isang bagay na dapat niyang isuot sa paliparan. Ito ay magpapalabas sa kanya ng sobra. Hindi ganoon sa Starfield, ngunit ang ibang mga lungsod ay walang ganoon, lalo na sa ibang bansa. Ang kanyang misyon ay kinakailangan para sa kanya upang panatilihing mababa ang profile. Isinuot ni Terence ang mga casual na damit na binili niya noong gabing iyon sa palengke bago nagsuot ng isang pares ng salaming pang-araw. Kinuha niya ang talem sa kanyang sapatos at inilagay ito sa kanyang drawer dahil hindi naman ito makakalagpas sa security ng airport. Kukuha na lang siya ng panibagong blade pagkalapag. Inihagis niya pati ang phone niya sa desk niya. Lumabas siya ng villa nang walang dala. Wala kang dala. Tiningnan ni Uncle Fredo si Terence ng kakaiba. Anong dapat kunin? May ibinabalik lang ako, yun lang. Umiling si Terence. Hindi yun sinabi ni Uncle Fredo. Inabot niya kay Terence ang isang credit card at ticket sa eroplano. Ang limitasyon sa pag-withdraw ay $1,000,000. Ang password ay pareho sa ibinigay ko sa iyo noong nakaraan. Inilagay ni Terence ang mga ito sa kanyang bulsa nang walang sinasabi. Hindi siya estranghero sa mga eroplano, ngunit ito ang unang pagkakataon na kumuha siya ng isa bilang Terence. Palagi siyang gumagamit ng iba't ibang pagkakakilanlan kapag nagsasagawa ng mga misyon sa nakaraan. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa airport, nalampasan ng security, at nakasakay sa eroplano. First class ang ticket na nakuha ni Uncle Fredo sa kanya, hindi nakakagulat kung sino si Pablo. Isa itong transit flight. Titigil ang eroplano sa Iron Lake. Ipinikit ni Terence ang kanyang mga mata at naghanda upang umidlip. Excuse me please, mister. Ang upuan ni Terence ay nasa tabi ng walkway. Mukhang natutulog siya na nakayuko. Hindi siya nakatulog. Ipinagpalagay ni Terence na ang pasahero ay may upuan sa tabi ng bintana at tumayo siya sa isang mukha na pamilyar sa kanya. Ikaw ba? Tiningnan ni Melissa ang lalaking ito na nakasuot ng malaking pares ng salaming pang-araw. Mukha nga siyang pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung sino siya. Ikaw. Hinubad niya ang salaming pang-araw pagkatapos ng kaunting paghinto. Ano naman ngayon? Ikaw pala. Terence. Nagulat na sabi ni Melissa. Bakit ka nandito? She realized how stupid her question was. The next instant he was on the plane to get to Iron Lake. What else? Parehong dahilan kung bakit ka nandito. Nagkibit balikat si Terence. May dala kang bagahe. Tutulungan kitang ilagay ito. Oo. Tumango si Melissa pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Medyo mahirap para sa isang babae na gawin ito, at iniisip niyang humingi ng tulong sa staff nang mag-alok si Terence. Salamat. Huwag mo nang banggitin. Binuksan ni Terence ang compartment gamit ang isang kamay at inilagay ang luggage bag sa kabilang kamay. Bamuka ang bibig ni Melissa sa pagtataka. Hindi ito mabigat, ngunit kailangan talagang maging malakas ni Terence para maitayo ito gamit ang isang kamay ng ganoon. Umupo silang dalawa pagkatapos. Salamat sa ginawa mo noong nakaraan. Noon pa man ay gustong pasalamatan ni Melissa si Terence. Marami sana siyang problema kung hindi. Wala yun, huwag kang mag-alala. Umiling si Terence. Hindi mo rin ba ako tinulungan noong panahong iyon sa tren? Haha, sa oras na iyon. Tumawa si Melissa. Akala ko na-scam ka, pero ang swerte pala ng mga manloloko. Pupunta ka rin ba sa Iron Lake? Oo, ngunit ito ay isang transit flight. Tumango si Terence. Oh, I see. Sabi ni Melissa, medyo nadismaya. Gusto sana niya itong i-treat sa isang pagkain upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, ngunit hindi makakalabas ng airport si Terence kung ito ay isang transit. Ang mga restaurant doon ay mga fast food restaurant, hindi masyadong angkop para sa isang bagay na tulad nito. Ano naman sayo?
Ano ang pupuntahan mo sa Iron Lake? Tanong ni Terence. May ilang issue sa pamilya na kailangan kong ayusin. Medyo nalungkot si Melissa nang sabihin niya iyon. Oh. Napansin ni Terence na si Melissa ay hindi masyadong mahilig magsalita tungkol dito. Natahimik ang dalawa. Masasabi ni Terence na si Melissa ay hindi isang taong mabait sa mga tao, siya ay medyo introvert. Hindi siya nakikinig sa kanyang MP3 mag-isa sa tren kung hindi. Kitang-kita sa aksidenteng kinasangkutan niya, masyadong hindi siya sasamantalahin ni Hero kung hindi dahil sa aspeto niyang ito. Hindi na kailangang sabihin, hindi magiging ganoon kadali si Hero kung ito ay isang batang babae tulad ni Yasi o ang marahas na Willa na iyon. Magiging ibang-iba ang mga pangyayari para sa kanya. Ano ang iyong numero ng telepono? Ano ang iyong numero ng telepono? Sabay na nagsalita ang dalawa, nag-eye contact sila, may ngiti sa mga labi. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono, ita-type ko ang aking numero doon. Sabi ni Melissa, medyo namumula ang mukha. Hindi ko dinala ang akin. Ibibigay ko sa iyo ang aking numero ng telepono, i-text mo lang ako mamaya. Sabi ni Terence. 152XXXX1234. Okay. Tumango si Melissa at inilabas ang kanyang telepono para i-type ang numero ni Terence. Nagpadala siya ng text sa phone niya. Nasa Iron Lake ang bahay mo. Ito ay isang mahabang paglalakbay kung si Melissa ay hindi isang mahusay na tagapagsalita, kung gayon ay kay Terence na ang makipag-usap. Bahay ng lolo ko. Muling nalungkot si Melissa. Namatay siya, dumadalo ako sa libing niya. Napakurap si Terence. I'm sorry for your loss. Pero, bakit nag-iisa ka? Naunang bumalik ang aking mga magulang, papasok pa ako sa paaralan, at kailangan kong magbakasyon at iba pa. Paliwanag ni Melissa. Wala lang talaga. Nung una hindi ko pa masyadong close ang lolo ko, hindi pa kami masyadong nagkikita. Kaya lang nagpakasal ang mga magulang ko laban sa gusto ng mga magulang nila, magkaaway ang tatay nila. Naisip ni Terence na ang pamilyang ito ay tiyak na komplikado, kaya iyon ang dahilan kung bakit mukhang malungkot si Melissa. Ang kanyang ina ay maaaring tumigil sa pagbabalik ng maraming beses pagkatapos na labanan ang kanyang sariling pamilya ng ganoon, at nangangahulugan din iyon na hindi siya masyadong pakikitunguhan ng ama ng kanyang asawa ngayong ang anak na babae ng kanyang kaaway ay ikinasal sa kanyang bahay. Well, lahat tayo ay may problema sa pamilya. Hindi naman talaga ganoon kalala ang sitwasyon mo, medyo mas malas ako kaysa sa iyo. Hindi ko pa alam kung sino ang mga magulang ko. Naaliw si Terence. 322. Tumigil si Melissa. Ikaw ay ulila ka. Maaari mong sabihin iyan. Kahit na, mayroon akong nag-aalaga sa akin, higit pa sa aking adopted parent. Ngunit siya ay nasa awkward age. Napakamot ng ulo si Terence. Tinatawag ko siyang matanda. Nakita ni Melissa ang sarili na pinasaya ni Terence. Hindi mo ako kailangang aliwin o anuman, ayos lang talaga ako. Kaya lang. Medyo hindi ako komportable na ang aking mga tiyuhin ay nag-aaway sa mana kapag ang bangkay ng aking lolo ay nakahiga lang sa ospital. Ang aking mga magulang ang nag-abala pa sa pagpapalibing sa kanya. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin diyan, ano ang ginagawa ng mga tiyuhin na ito, na iniiwan ng libing ng kanilang ama sa kanyang hiwalay na anak na babae habang abala sila sa pakikipaglaban para sa mana. Pero ayos lang. Hindi ito ginagawa ng pamilya ko para sa anumang espesyal. Siya ay isang mayaman na lolo, medyo mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa aking lolo sa panig ng aking ama, ngunit ang aking mga magulang ay nagawang kumita ng kanilang sarili ng isang malaking piraso ng lupa sa paglipas ng mga taon. Hindi pa ito naibahagi ni Melissa sa sinuman, walang dapat ireklamo. Si Terence ay isang taong nakakasama niya, at sila ay nasa isang magandang setting para sa isang bagay na tulad nito. Kaya lang. Sinasabi ng mga tiyuhin ko na babalik ang nanay ko ngayon para sa mana. Nakinig lang si Terence, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ito ay negosyo ng kanyang pamilya, pagkatapos ng lahat, hindi isang bagay na maaari niyang basta-basta. Medyo nagrereklamo lang ako, sorry. Umiling si Melissa na may mapait na ngiti. Okay lang, like I said, everyone has their own family problems, right?
It'll always be complicated, so the best thing to do is to just try your best. Sabi ni Terence. Oo, para subukan lang ang iyong makakaya. Tumango si Melissa. Tila napagod si Melissa pagkatapos nilang mag-usap ng ilang sandali sa mandel siya sa kanyang upuan at nakatulog ng ilang sandali. Ibinaba ni Terence ang AC at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang eroplano ay nagsisimula ng bumaba sa oras na siya ay nagising. Si Melissa ay bumangon bago siya at nakikinig sa kanyang MP3, isang tasa ng juice sa kanyang mesa kasama ang ilang mga bag ng chips. Tinanggal niya ang kanyang earphone matapos makitang gising si Terence at iniabot sa kanya ang isang bag ng chips. Here they were giving this out. I got you one. Kumain ka na, ayoko ng ganyang bagay. Sinabi ni Terence pagkatapos tingnan ito ay isang uri ng low-fat vegetable chips, hindi isang bagay na interesado siya. Oh, salamat. Mukhang nagustuhan ni Melissa ang partikular na junk food na ito natapos na niya ang kanyang bahagi. Hindi nagtagal ay lumapag ang eroplano sa airport ng Iron Lake at naghiwalay sila. Naglalakad si Melissa patungo sa arrivals gate habang si Terence naman ay patungo sa International Transit. Ang kanyang pagkakataong makipagkita kay Melissa ay isang magandang bonus, naisip ni Terence habang paakyat siya ng eroplano. Wala siyang kakilala dito, kaya pumikit siya at nakatulog. Nasa ibang bansa na siya sa oras na magising siya, isang lungsod na may romantikong setting, ngunit hindi Blue Town. Ilang kilometro pa ang layo niya sa kinaroroonan ng airport. Pumara siya ng taxi at gumamit ng English para sabihing makarating siya sa Blue Town. Ang Ingles ay isang internasyonal na wika, ginamit din ito ng mga tao sa maliit na bayang ito sa Europa. Maraming turista dito at nasanay na ang driver. Ang lugar ay puno ng aktibidad pagkatapos makontrol ng Blue Water Mafia na puno ito ng prostitution, casino, red light district, drug trading. Palaging may mga sikat na turista na bumibisita sa Blue Town araw-araw at ipinapalagay lang na driver na si Terence ay isa sa gayong turista. Bata, ayos lang kung pupunta ka doon para sa kaunting kasiyahan, ngunit tandaan na huwag kang maadik doon, magiging masama kung hindi. Haha, salamat, tatandaan ko yan. Nagustuhan ni Terence ang driver, alam pa niyang babalaan siya tungkol sa mga bagay na ganoon. Huminto doon ang driver na may mga babala at nagsimulang ipakilala ang Blue Town bilang isang lugar ng turismo. Halatang Asian si Terence at halatang turista. Tandaan na huwag lampasan ng mga taong may asul na baseball bat sa Blue Town. Miyembro sila ng Blue Water Mafia hanggang na kumokontrol sa lahat ng bagay dito, mula sa mga kasino hanggang sa mga strip club. Ito lang ang grupo ng mafia dito at napakalakas nila. Asarin mo sila at baka hindi ka na makabalik. Narinig ko na yan. Tumango si Terence. Oh, by the way, pwede ko bang malaman kung nasaan ang Blue Water Mafia HQ? HQ? Bakit mo tinatanong yan? Natense ang driver. Gusto kong manirahan sa isang lugar na mas malayo mula doon, mukhang nakakatakot. Mag-isa lang ako dito, tutal, ayokong magkagulo. Nakangiting paliwanag ni Terence. Ah, nakikita ko. Nakahinga ng maluwag ang driver bago sumagot ng nakangiti. Matatagpuan ang mga ito sa isang lumang kastilyo sa kanluran, ngunit hindi talaga doon naninirahan ang core ng Waterglow dahil kapansin-pansin ito. Ang mga miyembro sa kastilyong iyon ay mga normal na miyembro lamang. Nakikita ko, sabi ni Terence. Mali ba ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Gerald? Inilista nito ang asul na kastilyo bilang pangunahing punong tanggapan ng Waterglow. Hindi ba naimbestigahan ng maayos ni Gerald ang isang bagay na alam ng isang driver dito? Haha, tama. Ang isang pinsan ko ay isang miyembro ng Waterglow, kaya mas marami akong nalalaman. Ang kanilang tunay na HQ ay nasa isang pabrika ng pagkukumpuni ng kotse sa Hilagang Distrito. Ito ay isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam, ngunit ito ay dapat na ayos dahil hindi ka taga dito. Tandaan lamang na huwag lumapit sa Hilagang Distrito kung maaari. Naiintindihan ko. Hindi ako pupunta doon. Sagot ni Terence. Kaya iyon ang nangyari, hindi ito isang malaking sikreto, ngunit ang Starfield ay napakalayo. Nakuha lang ni Gerald ang mas mababaw na impormasyon. Ang paggamit lang ng internet ay hindi nakapagbigay sa iyo ng detalyadong impormasyon, kailangan mo ng hands-on na investigasyon para doon.
Hiniling ni Terence sa driver na ihatid siya sa loob ng lungsod bago lumipat sa isa pang taxi. Nakahanap siya ng isang silid sa hotel sa Hilagang Distrito at lumipat. Ang mga turistang tulad ni Terence ay hindi bihira, walang masyadong nakapansin sa kanya sa hotel. Isinuot niya ang kanyang salaming pang-araw at lumabas ng hotel pagkatapos tingnan ang silid na mamasyal sa Hilagang Distrito. Siyempre, hindi magtatanong si Terence para sa pabrika ng pagkukumpuni na maaaring magdulot sa kanya ng hindi kinakailangang problema. Sino ang nakakaalam kung ang mga taong itatanong niya ay konektado sa mafia? Nandito siya para ibalik si Jackson, hindi magsimula ng digmaan sa Waterloo. 323. Naglakad-lakad si Terence sa mga kalye ng walang patutunguhan, ayos lang kung maaalala niya ang daan pabalik. Huminto siya sa isang ATM at kumuha ng ilang libong euro bago nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pabrika ng pag-aayos ng sasakyan. Sumimangot si Terence, ang Hilagang Distrito ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Mayroong 1 tonelada ng mga establishmento tulad ng mga nightclub at KTV sa paligid, tila mas marami sa kanila ang mas malapit sa HQ. Hindi inisip ni Terence na ang lahat ng ito ay wastong mga establishmento. Nakita niya ang 2 batang babae na sinusubukang akitin siya sa medyo slutty na pananamit. Hindi niya alam kung legal ang ganoong negosyo dito, pero wala siyang pakialam. Mamantong hininga siya at gumawa ng napakalaking desisyon. Umakyat siya at pinigilan ng isang lalaking may asul na baseball cap, may peklat siya sa mukha. Malinaw na masamang balita ang lalaki, at pinatunayan ito ng baseball cap na iyon. Bagaman maliwanag na hindi siya bahagi ng pinakamataas na antas ng mafia dahil wala siyang mga bodyguard at nag-iisa sa mga lansangan. Anak, alam mo kung sino ako. Gusto mo bang mamatay? Hindi inakala ng Scarface na may magkakaroon ng lakas ng loob na pigilan siya ng ganoon. Nagsasalita siya sa lokal na wika. Hey, bro, chill. Nagkunwari si Terence na maingat na tumingin sa paligid bago bumulong. Galing ako sa ibang bansa, na balitaan ko na ang Blue Water Mafia ay may ibinebentang murang sasakyan. Iniisip kong bumili ng mapaglalaroan. May channel ka para sa akin, kuya. Huwag kang mag-alala, may kasamang benepisyo. Oh, gusto mong bumili ng kotse? Ang Scarface-sized Terence ay halatang hindi taga dito, at mula sa kanyang edad at paraan ng pananamit ay hindi rin siya mukhang especially iya. Hindi na siya nagtaas ng boses. Ang Blue Water Mafia ay may malaking stockpile ng mga ninakaw na sasakyan. Isa ito sa kanilang pinagkukunan ng kita, ang mga sasakyang ito. Papalitan nila ang numero ng makina at plaka bago ipadala ang mga ito sa isang walang batas na lugar para sa pagbebenta. Bilang isang mas mababang antas ng miyembro ng Blue Water, ang isa ay nakatanggap ng komisyon kung magsasama sila ng mga turista upang bumili ng mga ninakaw na kotse, droga, o sa kasino. Pangunahing kita ng mga underling na ito. Interesado na ngayon ang Scarface sa negosyo ni Terence. Anong kotse ang hinahanap mo? Anong hanay ng presyo? Hindi niya tinanong kung para saan ang binibili ni Terence ng kotse, walang kwenta iyon. Ito ay isang lihim ng kalakalan. Hindi magtatanong ang mamimili kung saan galing ang kotse, at hindi magtatanong ang nagbebenta kung para saan ang kotse. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang beses na negosyo, isang beses na transaksyon. Kahit ano, basta mura lang. Si Terence ay hindi kikilos ng matigas ng walang dahilan at bumili ng isang mamahaling ninakaw na kotse. Ito ay isang bagay na itatapon niya pagkatapos gamitin ito. Credit card ni Uncle Fredo ang ginagamit niya rito, at ayaw niyang magkagulo. Sino ang nakakaalam kung ang taong nauna sa kanya ay ang tipong matako na makakakuha ng mga ideya kapag nakita niya kung gaano karaming pera ang mayroon si Terence sa kanya. Hindi siya natatakot sa kanya, ngunit ang priority niya rito ay ang maibalik si Jackson sa Avalonia. Ang mga water blues na ito ay walang kinalaman sa kanya. Ang Scarface ay hindi nabigo sa hanay na presyo na iyon dahil ang mas mararangyang mga kotse ay naipadala na sa ibang mga bansa. Wala nang maraming magagandang sasakyan ang natitira. Sapat na para sa isang tulad niya na makakuha ng ganitong uri ng negosyo bawat buwan. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mura, mayroong isa para sa ilang daang euros at isa para sa ilang libong euro. Kami ay kumukuha din ng USD. Titingnan ko pagkatapos. Sabi ni Terence. Sundan mo ako.
Tumango ang Scarface, nangunguna sa daan. Lumayo si Terence habang nakasunod siya sa likuran niya. Halos 10 minuto na silang naglalakad nang makarating sila sa pinto ng pabrika ng sasakyan. Isang tint ng isang ngiti ang nabuo sa mga labi ni Terence. Ang kanyang sugal ay nakita. Ang mga ninakaw na kotse ay inilagay lahat sa pabrika ng pag-aayos ng kotse ng mafia at ito ang dapat na kanilang punong tanggapan. York, sino yun? Tanong ng isang gwardya na may asul na sombrero nang makita ang dalawa. Isang mamimili. Nakangiting bati ni York bago pumasok. Nasa likod niya si Terence. Wala sa kanila ang nakakita na si Terence ay isang banta sa gitna ng teritoryo ng Waterblue. Pinapasok nila siya nang hindi man lang siya hinanap. Umiling si Terence sa loob-loob na ang seguridad dito. Bagaman, ang Waterblue ay ganap na maniniil sa Blue Town, maaari nilang puksain ang anumang salungatan sa ibang lugar nang walang kahirap-hirap, pabayaan ang pag-aayos ng isang pag-atake sa kanilang sariling teritoryo. Dinala ni York si Terence sa isang malaking bakuran sa likuran. Halos 100 sasakyan ang nakaparada doon, ang ilan ay pamilyar na mga modelo at ang ilan ay hindi. Medyo may edad na silang lahat. Nandito na tayo. Subukan mo kung alin ang gusto mo, ayos lang. Maganda ang ugali ni York. Binabayaran siya ng mataas na komisyon para sa negosyong ito kung ito ay gumana. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon siya ng magandang allowance para magamit ngayong buwan. Ito naman. Itinuro ni Terence ang isang low-key na Santana sedan. Yung isa, ha? Kumusta ang 500 euros? Sabi ni York pagkatapos tingnan. Medyo mahal yon. Sincere buyer ako dito. Umiling si Terence. Ito ay isang solidong presyo. Ito ay 10 taong gulang, ngunit ito ay talagang magandang biyahe pa rin. Sabi ni York. Paano kung 400? Sabi ni Terence pagkatapos tingnan ang modelo ng sasakyan. Mukhang luma na, 90s na kotse. 10 taon. Parang 18 taon. Medyo mas mataas. 450. Sino ba kang York? Ang pagtawad ni Terence ay medyo makatwiran. Iyon ay higit pa o mas mababa sa karaniwang presyo, at si Terence ay mukhang tunay. Gawin na lang natin ang 400 ng kotse ay dapat na mas matanda sa 10 taon. Binibili ko lang ito para sa isang mabilis na biyahe, maaari pa itong itapon pagkatapos ng ilang araw. Sabi ni Terence. Sige, 400 na. Tumango si York, nasiyahan. Magbayad ka at ibibigay ko sa iyo ang kotse. Kailangan ko pa ring manatili sa lungsod ng ilang araw. Wala namang maging problema sa kotse na ito, di ba? Tanong ni Terence. 324. Wala na. Dito, isulat ang numero ng aking telepono. Tawagan mo ako kung may manggulo sa iyo. Huminto si York at tinanggal ang kanyang sombrero para kay Terence. Heto, kunin mo ang aking cup. Hindi tayo guguluhin ng mga pulis sa lungsod na ito, Blue Water. Oh, salamat. Isinuot ni Terence ang takip. Mabuti ba kung sabihin kong ako ang Alapiers ni Boss York kung may nagdudulot sa akin ng problema? Siyempre, siyempre. Natuwa si York sa titulong i-boss na tinutukoy ni Terence. Gamitin ang pangalang iyon hanggat gusto mo. Mayroon akong mga koneksyon dito sa Blue E-Town. Tumango si Terence at nagabot ng 400 euros kay York. Ilang libo lang ang kasama niya at hindi masyadong interesado si York. Inakay niya si Terence sa kotse pagkatapos noon. Ang mga susi ay nasa mga sasakyan dahil hindi sila natatakot sa sinumang magnanakaw mula sa pag-aari ng Blue Water. Pinaandar ni Terence ang kotse palabas ng pabrika. Mas madali na ang mga bagay ngayong may cap na siya. Hindi pa siya nakakalayo nang mamataan niya ang isang magandang babae na sumakay sa gilid ng kalsada. Kumaway siya kay Terence nang papalapit ito. Naturally, walang interes si Terence na makipag-hook up. Maraming babae ang sumusubok na suntukin siya sa hilagang distritong ito. Binigyan lang niya ng pansin ang partikular na babae na ito dahil isa itong Asyano. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pagiging pamilyar na nakikita ang isang tao mula sa kanyang lahi sa banyagang lupain. Ang cool na babae ay may isang pares ng malaking salaming pang-araw na nakasuot ng mainit na itim. Siya ay namumukod tangi at naramdaman ni Terence na nakita na niya siya noon kahit na ang mga salaming pang-araw ay nakaharang sa isang malaking bahagi ng kanyang mukha. Hindi niya ihihinto ang sasakyan dahil lang sa Asian face. Huminto siya dahil parang pamilyar ang mukha.
Anong meron? Ang baseball cap at itim na salaming pang-araw ni Terence ay hindi mas nakikita ang kanyang mukha kaysa sa babae. Pwede ba akong mag-hitchhike, guwapo? Napangiti ang cool na babae. Hitchhike? Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta, paano kita bibigyan ng hitchhike? Sinusukat ni Terence ang babae habang nagsasalita, parang nakita na niya ito noon. Siguradong napakaraming tao ang nakilala niya nitong 2 taon, normal lang sa kanya na makakita ng pamilyar na mukha paminsan-minsan. Iyan ay perpekto kung gayon, kung hindi mo ako ihahatid sa Kana Hotel mangyaring. Sabi ng cool na babae pagkasakay niya sa co-driver seat. Ngumiti si Terence. Hindi ko rin alam kung saan iyon. Hanem. Huminto ang dalaga. Di ba blue water ka? Bakit hindi mo alam kung nasaan si Kana? Kakasali ko lang, problema ba yon? Nagkibit balikat si Terence. Oh, hindi naman. Ituturo ko sa'yo ang daan. Bahagyang nadismaya ang dalaga, ngunit nanatiling malamig ang boses. Ini-start ni Terence ang kotse at pinaandar ito, ang gilid ng kanyang mata ay nakatingin pa rin sa cool na babae. Tiste ka. Naramdaman ni Terence na hindi iyon posible pagkatapos niyang magtanong, matapang ba ang isang turista na ihinto ang sasakyan ng isang estranghero para sa isang sakayan, lalo na kapag alam niya kung ano ang water glow. May death wash ba siya? Nagmula siyang maging interesado sa kung sino ang cool na babae na ito. Nakilala niya ba siya dati? Baka maalala niya kung tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw. Turista na may sariling sponsor. Hindi inaasahan ang sagot ni Terence. Isang self-sponsored na turista na may alam tungkol sa Blue Water Mafia. Tanong ni Terence. Malinaw na nagsisinungaling ang dalaga. Dahil interesado ako sa ganoong bagay, okay, tumitingin ako sa malakas. Pinipilit ng cool na babae na gawing mas malandi ang ngiti niya, pero mas mukha itong malamig na ngiti sa mukha niyang iyon. Hindi nakaimik si Terence, anong klaseng pagsisinungaling ito? Tumingin ka sa malakas, ha? So sinasabi mo na naghihintay ka ng sasakyan ng miyembro ng Blue Water na mag-hitchhike sa teritoryo nila? Oo, tingnan mo kung paano nangyari iyon. Ngumiti ang cool na babae. Halika, sabihin sa akin ang tungkol sa iyong Blue Water. Sorry, sabi ko sa'yo sumama lang ako, maling tao ang nagtanong. Lalong nagiging curious si Terence, ano ang gagawin ng babaeng ito. Ni hindi siya makapagsinungaling ng maayos. Kung gayon, dapat mong malaman kung sino ang amo ng Blue Water, di ba? Si Charlanden ba? Nabalitaan ko na siya iyon. Tanong ng dalaga. I guess. Hinanap ni Terence ang Blue Water Mafia online, dati mukhang iyon ang tamang pangalan. Kung gayon, alam mo ba kung sino siya? Nagpatuloy ang dalaga sa pagtatanong. Nasa pagawaan ba siya ng kotseng iyon? O sa asul na kastilyo? Sa pabrika, sa palagay ko. Casual na sagot ni Terence, ito ay isang bagay na narinig niya mula sa taxi driver. I see. Tapos nakakakilala ba kayo sa kanya, usually? Nagtatrabaho ba siya sa loob ng opisina? Nagpatuloy ang cool na babae. Yan, hindi ko alam. Hindi naman talaga miyembro ng Blue Water si Terence, paano niya ito malalaman? Bakit wala kang alam? Medyo asar ang cool girl. Kung gayon, maaari mo ba akong dalhin upang makilala siya? Ano ang gusto mong makilala siya? Hindi alam ni Terence kung ano ang pakikitungo ng babaeng ito, ngunit sumimangot siya matapos ang tanong na iyon. Nakita niya ang isang itim na SUV na nakasunod sa kanya mula sa malayo. Siya ay abala sa pakikipag-usap sa babaeng ito, at hindi man lang alam kung saan ang hotel, at gayon paman, ang SUV ay nakabuntot sa kanya sa buong panahon. Ito ay isang imposibleng pagkakataon. Ito ba ay ang Blue Water Mafia? Kumunat ang noo ni Terence habang inaalala ang kanyang mga aksyon, wala siyang ginawang kainahinala, at hindi sinabi sa sino man ang tungkol sa layunin niya rito. Wala man lang siyang pera, kaya bakit sinusundan siya ng Blue Water? Ang nakakapagtaka ay ang katotohanan na ang SUV ay nagsimulang bumubuntot sa kanya pagkatapos na siya ay lumabas sa pabrika, dahil sisiguraduhin niyang titingnan ang anumang mga tailors pagkatapos umalis. So sinusundan nila ang babaeng ito. Natagpuan ni Terence ang posibilidad na iyon ang pinakamagagawa. Siguradong sinimulan na nila siyang sundan pagkatapos sumakay ang babae sa kotse niya. Sino lang ang babaeng ito?
325. Dahil hinahangaan ko siya. Ang cool na babae ay sinusubukan na tunog cute, ngunit walang ganong ekspresyon sa kanyang mukha, ito ay pakiramdam off. Hinahangaan mo siya. Terence curled his lips, amused. I'm sorry, hindi ko talaga siya kilala, pero parang hindi mo talaga siya hinahangaan o nirerespeto. Ang babaeng tulad mo na pumupunta sa Blue Town ay pinag-uusapan kung paano mo hinahangaan ang amo ng Blue Water Mafia, sa tingin mo may maniniwala dyan. Ang mukha ng cool na babae ay natense para sa isang hindi mahahalata na saglit. Oo naman. Ano pa? Ano pa? Umiling si Terence. Ano pa, may SUV na nakabuntot sa atin, kilala mo ba ang mga tao sa loob? SUV. Lumingon ang cool na babae sa kanyang likuran pagkatapos ng isang paghinto, isang saglit na galit ang lumitaw sa kanyang mukha. Ayoko. Ayaw mo. Sige, ipagtatabuyan ko sila. Inilipat ni Terence ang gear at ang sedan ay dumagundong at sumabog na parang ligaw na kabayo, agad silang nakalayo sa SUV nang si Terence ay lumiko sa isang mas maliit na kalsada, lumiko sa kaliwa at kaliwa at kanan muli, patungo sa isang eskinita bago pa man umabot ang SUV sa unang pagliko. Tinitigan ng cool na babae si Terence, ganap na nagulat. Paano? Bakit ang galing mong magmeneho? Siguradong marami kang tanong, no? Kanina ka pa nagtatanong sa akin ng walang tigil, ano ba talaga ang balak mo? Dumating si Terence sa punto na iinip na siya sa babaeng ito. Mukha siyang pamilyar, at isa siyang Eastern girl na katulad niya, hinya sana siya sa Sundolan kung alam niya ang tungkol sa gulo na masasangkot niya. Nagtatanong din siya ng mga kakaibang tanong, at walang paraan na isa lang siyang regular na turista ngayon na sinusundan siya ng SUV. Nais ni Terence na walang kinalaman sa kanya sa lalong madaling panahon. Sino ka ba talaga? Hindi ka miyembro ng Waterglow. Napagtanto ng batang babae na may nangyari rin, nakita niya kung paanong si Terence ay isang miyembro ng Blue Water na lumabas mula sa HQ, ngunit mukhang hindi iyon ang nangyari. Ni hindi nga alam ng lalaki ang mga kalsada dito, napailing na lang siya sa SUV dahil sa galing niya sa pagmamaneho. Pinaandar ni Terence ang kotse sa isang eskinita, isa ding eskinita na may dead end, na may junkyard sa harap nila. Walang paraan upang tumakbo, at ang lugar ay maliwanag na inabandona. Walang paraan na ang isang lokal na Blue Water ay magkukulang ng kaalaman sa heograpiya upang maipit ang kanyang sarili sa isang eskinita na tulad nito. May mga pagkakataon para sa kanya na pumunta sa kaliwa o kanan bago siya makarating sa dead end, ngunit hindi ginawa ni Terence ang ganoong bagay, diretso lang siyang nagmaneho, maliwanag na hindi alam ang dead end sa unahan. Hindi rin daw niya alam ang tungkol sa Cano Hotel. May mali. Hindi ako. Matapat na umamin si Terence. Bibili lang ako ng kotse, at regalo ang sombrero. Hindi alam ng dalaga ang sasabihin na pangiwi siya sa frustration. Ganito ba talaga siya kakulit sa field? Nasaktan siya sa unang misyon niya, at ngayong gumaling na ang mga sugat niya, gumawa siya ng pangalawang misyon para lang sundan siya ng pamilya para protektahan siya. Higit pa rito ay isang kabiguan na nagpahirap sa kanyang pakiramdam na pagkamalan niyang ibang miyembro ang Blue Water na naglalabas ng hindi kailangang impormasyon sa kanya. Naghinala na ngayon ang lalaki sa kanya, at ang mga pagkakataon para sa tagumpay ng kanyang misyon ay mukhang medyo manipis. Sa pag-iisip na iyon, gumalaw ang kamay ng cool na babae at isang kutsilyo ang dumampi sa dibdib ni Terence. Hinawakan ni Terence ang kamay na may haplos. Ikaw. Hindi ito inaasahan ng batang babae, siya ay walang karanasan, ngunit isa pa rin sa nangungunang tier na manlalaban sa mga tuntunin ng pisikal na kakayahan. Hindi siya papayagang mag-solo mission ng kanyang pamilya kung hindi. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan sa ganang kanya, si Terence ay walang pagtatanggol at nakatutok sa pagtalikod sa kotse. At gayon pa man ay nakuha niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kaguluhang iyon, sinubukan niyang hilahin pabalik ang kanyang kamay pagkatapos ng unang pagkabigla, ngunit hindi nagtagumpay. Hindi siya pinababayaan ni Terence. Bitawan mo ako. Ang babae ay nagpadala ng kanyang isa pang kamao sa mukha ni Terence habang siya ay nagsasalita. Nakakunot ang noo ni Terence habang inihilig ang kanyang ulo para iwasan ito. Hindi mo ba binasa ang kwentong iyon tungkol kay Mr. Dongguo pagkatapos mong bumalik? Nakikinig ka man lang ba?
Natigilan ang dalaga, huminto sa kanyang pag-atake habang napuno ng kawalang paniwala ang kanyang mga mata. Ikaw yung lalaking nang molestya sa akin. Ako ang iyong tagapagligtas. Itinama ni Terence. Iniligtas ko ang iyong buhay, ngunit tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Sinubukan mo akong patayin. Pinasakay pa kita ngayon, sinasagot ang lahat ng iyong mga tanong ng libre, at narito, sinusubukan mo akong patayin muli. Ikaw. Ang cool na mukha ni Kitty ay mukhang masama ang loob at nagkamali na tatakot siya na masira niya ang kanyang mga plano, kailangan niya itong ipapatay. At kasalanan niya ang paghawak at pagtingin sa katawan niya na sa ibang pagkakataon, hindi rin niya tatangkaing patayin siya kung hindi. Pinagmamasdan ni Terence ang cool na babae na ito sa buong biyahe, sinusubukang alalahanin kung saan niya nakita ang mukha nito dati. Ang kutsilyong itinusok niya sa kanya ang nagpaalala sa kanya ito ang babaeng assassin na nakilala niya sa Botica sa Starfield. Ikaw, tigilan mo na ang pagsasabi ng apaw. Kumunat ang noo ni Terence. Umalis ka na bago ako magbilang ng 3. Huwag mong hayaang makita ko ulit ang maganda mong mukha, Miss Ungrateful. Hindi na ako papayag sa susunod. Inamin ni Terence na maganda si Kitty, ngunit ang pagkakaroon ng mamamatay tao sa paligid niya ay hindi isang bagay na labis niyang gusto. Bagaman palaging babalahan siya ng Jade bago siya atakihin. Mukhang masama ang loob ni Kitty, galit na tinitigin niya si Terence. Fine, lalabas na ako. Pero babalik ako para sa'yo kahit abutin pa ng 10 taon para matalo ka. Subukan mo munang manatiling buhay ng ganoon katagal. Casual na sagot ni Terence. 326. Binigyan ni Kitty si Terence ng isang huling sulyap bago lumabas ng kotse, inapakan niya ang gas at umiwas, iniwan siyang mag-isa sa junkyard. Paano siya makakabalik na walang tao dito? Parang gusto niyang umiyak habang sinisigawan ang sasakyan ni Terence. Terence. I hate you. Maghintay ka lang. Sinagot lang ni Terence ang itim na usok ng kanyang sasakyan. Walang magawa, kinuha ni Kitty ang kanyang telepono at tumawag sa isang numero. Lolo Melker. Binubuntot mo ako, tama ba? Hindi. Aminin mo na lang. Nasa junkyard ako, naliligaw ako, pwede mo ba akong sunduin? Okay, maghihintay ako. Nakita ni Terence ang SUV na papunta sa eskinita pagkalabas niya dito. Kumunat ang noo niya kaya kasali ang sasakyan sa dalaga. Nagtanong siya ng ilang direksyon at nakabalik sa kanyang hotel, medyo diretso ang mga ruta dito. Binabalak ni Terence na lumipat sa gabi. Wala siyang masyadong gagawin para sa araw na iyon, kaya ipinarada niya ang kotse sa parking lot ng hotel, iniwan ang asul na baseball cap sa loob nito kung sakaling may gustong magnakaw. Nakita niya ang maraming iba pang mga kotse na gumagamit ng parehong paraan, masyadong nangangahulugan ito na ang kotse ay pag-aari ng Blue Water. Walang gustong magnakaw ng Blue Water na kotse. Bumalik siya sa kanyang silid at umidlip, nagpahinga sa kanyang sarili para sa misyon ngayong gabi. Hihilahin na lang niya si Jackson at direktang iuuwi sa Avalonia. Nasa Cana Hotel si Kitty, problemado habang nakaupo sa tabi ng isang matandang lalaki. Medyo namumula ang mukha niya sa galit. Lolo Melker, ang kulit ni Terence na iyon. Kailangan ko siyang patayin. Tinapon niya ako sa isang junkyard. Sinabi mo bang Terence? Napahinto si Melker sa pangalan. Oo. Bakit? Narinig mo ba ang pangalan, Lolo Melker? Curious na tanong ni Kitty. Walang anuman, umiling si Melker. Bakit hindi ko kausapin ang master para sa iyo, para makonsela ang misyon ngayong gabi? Hindi. Kailangan kong patayin ang Charlanden na iyon. Umiling si Kitty. Papatunayan ko sa aking ama na tama na ako ay isang karampatang assassin. Sige, Miss Yang, pero mag-ingat ka. Walang magawang sabi ni Melker. Pananatilihin kong magbabantay sa labas ng pabrika, kaya siguraduhing tawagan mo ako kapag may mangyari. Nakuha ko. Mukhang hindi payag si Kitty, ngunit wala siyang magagawa para pigilan si Melker sa pagbabantay sa kanya, tiyak na ipinadala siya ng kanyang ina. Dumating ang gabi, at ipinarada ni Terence ang sasakyan sa hindi kalayuan sa pabrika.
Isinuot niya ang asul na cap at naglakad patungo sa entrance. Itinaas lamang ng gwardya ang kanyang ulo upang sumulyap kay Terence bago bumalik sa kanyang video game. Ang mga miyembro ng Blue Water ay ang tanging tao na pumapasok at lumalabas sa pabrika. Ang mga regular na tao ay hindi pumupunta sa isang lugar na tulad nito sa gabi. Hindi man lang sumagi sa isip ng gwardya na narito si Terence para mag-isa ng gulo. Naglakad-lakad si Terence na nakayuko, hindi nakakakuha ng anumang atensyon. May daan-daang iba pang mga tao na nakadamit tulad ng kay Terence, na iniisip ang kanilang sariling negosyo. Nagdahan-dahan si Terence, pinagmamasdan ang lugar at itinatak ang heograpiya sa kanyang isipan habang naglalakad siya. Pumunta kayo sa kasino ni Mr. Weinhardt, may nanggugulo doon. Dalhin siya at ipiyansa siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan ng 50,000 USD. Tahol ng isang magaspang na lalaki ang tunog ng ilan sa kanyang mga kampa ng Blue Water. Oo, sir. Sumakay ang mga miyembro sa dalawang sasakyan at umalis sa pabrika. Tatalikod na sana ang lalaki at aalis nang huminto sa kanyang leeg ang dulo ng kutsilyo. Huwag kang maingay, baka papatayin kita. Si Terence ay naghahanap ng isang pinuno habang siya ay naglalakad. Hindi lahat ng Blue Water Joe ay nakakaalam tungkol sa kinaroroonan ng amo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga bagay na dapat asikasuhin. Pagkatapos ng lahat, at ang bagay ni Jackson ay hindi masyadong malaking bagay. Ito ay isang bagay na madalas gawin ng Blue Water, at posibleng maging ang amo mismo ay hindi alam ang tungkol dito. Tiningnan lamang ni Charlanden ang mga huling kita ng mafia. May ibang tao siyang nagtatrabaho sa mga paraan ng pagkuha ng mga kita na iyon. Ang pagpili lamang ng ilang random na Blue Water ay magkakaroon lamang ng negatibong epekto. Ikaw, anong balak mo? Hihingi pa lang sana ng tulong ang lalaki nang binalaan siya ni Terence na huwag ang kutsilyong nakadikit sa kanyang leeg ay malamig at handang tumusok sa kanya. Saan mo inilalagay ang mga taong banibihag mo? Tanong ni Terence. Bigyan mo ako ng isang tuwid na sagot ng walang anumang kalokohan. Huwag kang magsinungaling. Ikaw. Sino ang hinahanap mo? Sabihin mo lang sa akin ang pangalan. Huwag kang padalos-dalos. Sasabihin ko sa kanila na palayain siya ngayon din. Maingat na sabi ng lalaki. Malamig nang umiti si Terence habang pinadaos-daos niya ang kutsilyo sa balat ng lalaki. Nag-iwan ng bakas ng dugo sa kanyang leeg. Sinabi ko sa iyo, walang kalokohan. Bingi ka ba? Wala akong pakialam na patayin ka at lumipat sa susunod. Huwag. Magsasalita ako. Ang lalaki ay nag-iisip na gamitin ang taong tatawagan ni Terence bilang bihag laban sa kanya, ngunit ang lalaki ay hindi interesado doon. 3. 2. Nagdagdag si Terence ng kaunting presyon sa talam. Yung basement pababa sa hagdan doon, sa building na yon. Huwag mo akong patayin, sinabi ko sa iyo kung nasaan sila. Nagsisimula ng matakot ang lalaki. Nasa hagdan na yan, bitawan mo ako. 1. Sabi ni Terence habang tinapos niya ang buhay ng lalaki. Ang aking masama, hindi ito tumigil sa oras. 327. Hinubad ni Terence ang baseball cap sa ulo ng lalaki at itinago ang kanyang katawan sa ilalim ng kotse sa sulok. Malamang na magtatagal bago siya mapansin ng mga tao, malamang dahil sa amoy na ibibigay ng kanyang nabubulok na bangkay. Natural, hindi pinabayaan ni Terence ang kanyang mga salita. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng panlilinlang ang nasa isip niya nang ibigay niya sa kanya ang impormasyon. Hindi siya naging pabaya para mahuli siya sa bitag na ganyan. Inikat niya ang building na itinuro sa kanya ng lalaki bago nag-squat sa entrance na parang regular na miyembro ng Blue Water. Isang miyembro ang lumabas pagkaraan ng ilang sandali. Sinundan siya ni Terence at inilagay ang kanyang talam sa kanyang leeg nang medyo malayo na sila. Ngunit nagsalita ang miyembro bago pa manibukan ni Terence ang kanyang bibig. Bro, wag mo akong patayin. Hinaluan ko ang sarili ko dito para tingnan kung may makakabuti sa akin. Hindi ko alam na dito nila itinigil ang mga hostage. Wala naman akong ginawa o kinuha, sa totoo lang. Hanapin mo ako, malinis ako, please. Wala akong ginalaw. Tumigil si Terence, hindi makapagsalita. So ang lalaking ito ay kapareho niya, isang peke. Magnanakaw din. Saan mo nakuha ang iyong sombrero? Medyo naliw si Terence.
Ninakaw ko ito. Matapat na sabi ng magnanakaw. Nakita ko itong nakaupo sa kotse ng isang tao na nakabukas ang bintana, kaya inagaw ko na lang, balita ko ito ang lugar na dati nilang pinagkakakitaan kaya naisip ko na baka may makanakaw akong magandang bagay. Sa totoo lang, bro, first time ko dito. Oh, anong nakita mo nung pumasok ka doon? Tanong ni Terence. Ako, wala akong nakita, maniwala ka sa akin, wala akong sasabihin, napaiyak na ang magnanakaw. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nakita mo? Walang magawang tumahol si Terence, maliwanag na hindi nauunawaan ng magnanakaw ang kanyang intensyon dito, iniisip na dapat niyang itago ang sikreto. Bro, naiintindihan mo rin naman di ba? Doon mo ini-hostage ang mga hostage mo, baka nakita ko na yun pero hindi ko maibuhos yun. Magtiwala ka talaga. Dadalhin ko yan sa puntod ko. Matapat na sabi ng magnanakaw. I'm not even a proper person or what, I'm a criminal myself. There's no way I could report you guys. Hindi nagabalang ipaliwanag ni Terence ang hindi pagkakaunawaan. Alam na niya ngayon kung nasaan ang mga hostage. May nakakita ba sa'yo? Wala bang nakalagay doon? Tanong ni Terence. Hindi. Walang tao dyan. May mga hostage lang na nakakulong sa likod ng mga bar. Ipinapalagay ng magnanakaw na si Terence ang nagtatanong sa kanya. Ang motibo ni Terence sa pagtatanong ng mga ito ay ang pinakamaliit na alalahanin niya ngayon. Pinapabayaan ka. Magiging panganib sa akin kapag tinanong ito ng aking mga nakatataas. Hindi gustong patayin ni Terence ang magnanakaw na ito. Ang pag-aalaga sa bangkay ay napakahirap, maaari pa ring hayaan ang lalaki na tumakas. Ngunit ang pagpapakawala sa kanya ng masyadong madali ay pumukaw sa kanyang hinala, kailangan niyang magpahangin. Bro! Ang magnanakaw ay naglabas ng isang stack ng pera mula sa kanyang bulsa. Ito ang kinita ko mula ngayon, narito, pera ng sigarilyo para sa iyo. Hindi masama, sige, scram. Inilagay ni Terence ang kutsilyo pagkatapos ibulsa ang pera, nasiyahan. Tumakbo ang magnanakaw nang hindi lumingon matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa abot ng nakikita ni Terence, gusto ng lalaki na makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Walang nakalagay na blue water ang gusali doon, kaya nagpasya si Terence na mamasyal na lang siya papasok. Isa itong malaki at walang laman na bulwagan sa loob. Ang ikalawang palapag ay selyado na. Ito ay maliwanag na isang lugar ng imbakan. Naglakad si Terence sa basement at nakita ang mga hanay ng mga bakal na bar na bumubuo sa mga selda ng bilangguan. Ang ilan sa kanila ay may mga taong nakaupo doon na mag-isa, at ang ilan ay walang laman. Halos lahat ay nanatiling nakayuko ang kanilang mga ulo kahit na dumaan si Terence. Marahil sila ay mga bihag na hinayla dito na may iba't ibang dahilan, naghihintay na lamang na piyansahan sila ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Bagaman, ito ay medyo isang mapagmataas na hakbang sa bahagi ng Blue Water. Gaano ba kalala ang kaayusan ng publiko dito para sa kanila na tahasan ang pagkidnap ng mga taong tulad nito? Jackson. Hindi naramdaman ni Terence na tingnan ang mga bihag na ito isa-isa. Dito. Isang lalaki ang tumayo sa loob ng kanyang selda at naglakad papunta sa gilid, excited na kumakaway kay Terence. Tumango si Terence at mabilis na naglakad. Ang ibang mga bilanggo ay tila nasanay na sa ganitong bagay, ni isa sa kanila ay hindi nagtaas ng ulo. Ang mga taong binayaran ng piyansa ay tatawagan at palayain ang kanilang pangalan. Hindi nila magagawang hikayatin ang operatiba ng Blue Water na paalisin sila, kaya bakit mag-abala? Ikaw si Jackson. Tumingin si Terence kay Jackson, nakita siyang ibang-iba sa larawang ibinigay sa kanya ni Gerald. Mukha siyang malusog at malakas sa larawang iyon, ngunit ito ang mismong imahe ng karamdaman habang nakatayo siya sa harap ni Terence. Napakapayat niya. Terence ay nagkaroon ng banayad na problema sa pagsasabi sa kanya bukod sa isang unggoy. Oo, ako si Jackson. Nagbayad ba ang tatay ko ng pera? Mukhang nasa sabik si Jackson, akala niya ay parang patay na siya. Maganda ang ideya niya sa kalagayan ng kanyang pamilya, at hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay makapaghahanda ng ganoong kalaking halaga. Kahit mayaman sila, kahit ang kanyang ama ay mahihirapang humiram ng pera upang mapunan ang halaga.
Medyo nawala na siya ng pag-asa. Gumamit si Terence ng metal wire para kunin ang lock. Binuksan niya ang pinto at pinalabas si Jackson. Sundan mo ako. Maingat at tuwang-tuwang naglakad si Jackson sa likod ni Terence, tuwang-tuwa siya na hindi man lang niya naabutan ang pang-lockpicking na ginawa ni Terence. Lumabas siya ng gusali kasama si Terence na walang sinasabi. Nasaan ang tatay ko? Pwede na ba akong umalis? Isuot mo ito at itigil mo na ang pagsasalita, sumunod ka lang sa akin. Inilagay ni Terence ang baseball cap ng patay sa ulo ni Jackson. Huwag kang magtanong kung gusto mo pang mabuhay. Ah, ikaw. Napagtanto ni Jackson na may mali nang ibigay sa kanya ni Terence ang sombrero. 328. Nandito ako para ibalik ka sa Avalonia. Malamang na hindi siya susundan ng batang ito nang walang maayos na paliwanag. Walang gaanong pera ang matanda mo, kaya manahimik ka sa mga tanong kung gusto mong makaalis ng buhay. Ah, nagtatrabaho ka sa tatay ko. Huminto si Jackson, masayang nagulat. Kailan nagkaroon ng underling ang tatay ko ng ganito kagaling? Damn! Hindi napigilan ni Terence ang sarili na imulat ang kanyang mga mata. Ano ang nangyari sa mga wits na ito? Mukha ba siyang underling? Hindi ko naman gugustuhin na maging underling ko ang tatay mo, okay? Ah! Naunawaan ni Jackson ang sitwasyon ng lalaking ito ay hindi kampon, ngunit isang amo na binayaran ng kanyang ama para mailigtas siya. Sinimulan niyang igalang si Terence. Susundan kita, kuya. Natuwa si Terence, ang batang ito ay siguradong klasikal na rich kid, tumatalon-talon kapag naisip niyang siya ay isang underling at nambobola kapag nalaman niyang hindi pala. Nagpasya si Terence na iwan siya. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay ibalik siya sa Avalonia at magiging happy ending ito para sa magkabilang panig. Ito ay isang misyon na walang anumang hamon, umiling si Terence habang naglalakad siya palabas ng pabrika. Isang malaking kaguluhan ang maririnig ng makailang hakbang na sila. Kunin mo siya. Huwag mong hayaang makatakas. Patayin mo, patayin. Ang sigawan ay sinundan ng putok ng baril at ang mga panaghoy ng isang lalaki at babae, tiyak na nasaktan ang magkabilang panig. Kumunat ang noo ni Terence sa nangyayari, may nakalusot ba sa lugar bukod sa kanya. Dapat matagal nang umalis ang magnanakaw sa lugar, kaya hindi siya nakikitungo sa mga taong ito. Hindi rin maaaring magkaroon ng baril ang magnanakaw. Napakagandang gabi, medyo may 3 pumapasok na puwersa sa isang maliit na pabrika na tulad nito. Ah, bro, anong gagawin natin? Nakita na nila tayo, hindi ba? Anong gagawin natin, may mga baril sila. Halos madapa si Jackson habang nanginginig ang mga paa. Shut up! May nakita silang iba, hindi tayo. Galit na tinitigan ni Terence ang tulala. Sumunod ka lang sa akin nang hindi nagsasalita at huwag ka ring tumingin sa paligid. Oh. Okay. Nakuha ko. Mabilis na tumango si Jackson. Bro, paprotektahan mo ako ha. Ako mismo ang tatakas kapag ilantad mo sa amin ang pagmamaktol na iyon. Humajejek si Terence at nagpatuloy sa paglalakad. Itinago ni Jackson ang kanyang mga susunod na salita sa kanyang bibig, medyo nakakatakot ang malamig na imahe ni Terence. Kung mas malakas ang kasalukuyang kaguluhan, mas mabuti para kay Terence walang mang-iistorbo sa 2 halatang miyembro ng Blue Water kapag sila ay pinapasok. Tahimik at mahinahong naglakad si Terence dahil doon walang nagtangkang pigilan sila gaya ng inaasahan. Si Jackson, sa kabilang banda, ay nagpapanik sa loob, hindi gaanong kalmado si Terence habang tumutulo ang pawis sa kanyang balat, lahat sila ay mga mamamatay tao. Biglang sumimangot si Terence malapit na sa kanila ang kaguluhan, ibig sabihin ay tumatakbo ang infiltrator sa direksyon na kanilang pupuntahan. Medyo natahimik si Terence habang binibilasan niya ang kanyang mga hakbang. Papunta na sila sa amin, bilasan mo. Oh. Tumango si Jackson, sumunod. Ang mga putok ng baril ay sinundan ng isa pang panaghoy, boses babae iyon. Mga kapatid, tigilan mo ang babaeng iyan. Kinailangan ni Terence na huminto sa kanyang paglalakad para sa masungit na boses na iyon, malamang na magalit din sila kung patuloy silang maglakad ng walang tugon.
Magagawa niyang ganap na iwasan ang lahat ng mga bala at makawala, ngunit may isang pasanin na dinadala niya. Ang pag-abandona kay Jackson dito ay hindi kailanman isang opsyon, kahit na binyantaan siya ni Terence ng ganoon. Ang pagtatapon kay Jackson dito ay nangangahulugan ng pagtatapon ng mga bahagi ni Gerald. Manahimik ka at sundin mo ang aking pamumuno. Inutusan ni Terence si Jackson bago lumingon upang makita ang isang figurang nakaitim na bumagsak sa harapan niya sa hindi kalayuan ng infiltrator, malamang. Hindi inaasahan ni Terence na magiging babae siya. Mukhang hinuhuli niya ang infiltrator habang papalapit sa kanya. "Oh, bro, kamusta ang hitsura ng babaeng iyon?" Tawag ng isang mukhang leader na Blue Water pervert habang dinidilaan niya ang kanyang mga labi. Yumuko si Terence, isang sumpa na halos lumabas sa kanyang mga labi. Ito ang cool na babae na nakilala niya kanina. Medyo hindi siya nakaimik sa sitwasyon. Ang babaeng ito ay siguradong gustong magdulot sa kanya ng gulo sa tuwing ililigtas siya nito. Sa totoo lang gusto ni Terence na iwan siya dito para mamatay, ngunit isa pa rin siyang asyano sa isang malayong banyagang bansa. Bihira lang silang magkatagpo ng 2 beses ng ganito. Si Terence ay hindi isang mahilig manghimasok sa negosyo ng ibang tao, hindi naman. Ngunit ang babaeng ito ay itinuring na isang taong kilala niya. Bagamat hindi siya nakikisali sa negosyo ng isang estranghero, paminsan-minsan ay sinasangkot niya ang kanyang sarili sa mga problema ng kanyang mga kasama. Siya ay mula pa sa parehong sekta ng babaeng ito. Ang babaeng ito ay walang napakasayang katapusan na naghihintay sa kanya kung iiwan lang siya ni Terence, lalo na kapag may mga dudes na dumidilaan sa mga labi niya. "Nagsisisi akong nakilala kita." Mamantong hininga si Terence habang inilalayo ang baril mula sa babae, itinaas ito at pinaputukan ng bala ang pinuno ng mga humahabol. Ang malinis na headshot ay bumagsak kaagad sa lalaki. Hinawakan niya ang babae sa ilalim ng kanyang braso gamit ang isang kamay at hinawakan ang kwelyo ni Jackson gamit ang isa pa bago tumakbo palabas ng pinto ng pabrika. Ito ay isang simpleng taktika, ginamit lamang ni Terence ang time frame mula sa biglaang pagkalito para maka-attract. Ang pagkilos na parang pinipigilan niya ang babae bilang isang opisyal na miyembro ng Blue Water ay nagtatag ng isang malinaw na koneksyon sa mga humahabol. Binansagan siya nito bilang kanilang kakampi. Sa pagkahuli ng batang babae, hindi na sila naging alerto at napuno ng adrenaline. Natural lang na ibinaba na nila ang kanilang mga baril nang lumuhad si Terence, isang hindi malay na kilos. Hindi sumagi sa isipan ng sino man na bigla na lang silang babalingin ni Terence nang walang dahilan. 329. Wala sa Blue Water ang umaasa sa pagliko ng mga kaganapang ito. Walang umaasa na ang sarili nilang lalaki ay mag-headshot lang sa kanilang pinuno. Nagsisimula pa lang silang maguluhan nang kunin ni Terence ang cool na babae kasama si Jackson. Nasa kotse na niya si Terence nang madaanan nila ang kalituhan, at itinapon na niya ang babae sa likuran ng matauhan sila. Nanlambot ang mga binti ni Jackson sa puntong iyon. Alam niya kung gaano normal ang pagpatay at pagkidnap sa Blue Water, ngunit wala ni isa man sa nangyari sa kanya mismo. Ngunit narito siya, tama sa gitna ng isang aktwal na pagbaril. Siya ay magiging isang bangkay kung si Terence ay hindi nag-react ng ganoon mabilis. "Sumakay ka sa kotse, anong ginagawa mo? Huwag mo akong iiwan nang wala ka." Naiinip na sabi ni Terence. "Para saan yung lalaking nakatayo doon?" Bro. Ang mga binti ko. Lahat sila malambot. Pwede mo ba akong tulungan ng kaunti?" Sabi ni Jackson na may mapait na mukha, hindi nangangahas na asar si Terence. Ang lalaki ay isang halimaw. Napatay niya ang pinuno sa isang walang pag-aalinlangan na putok at piyansahan ang lugar na may 2 tao sa kanya. Walang normal na tao ang makakagawa ng isang bagay na nakakabaliw. Mabilis na naglakad si Terence at sinipa si Jackson, isinara ang pinto sa likod niya bago siya sumakay sa driver's seat. Kumikilos sila sa susunod na sandali, at pumarada sa parking lot ng hotel nang maipadala na ng Blue Water ang kanilang mga humahabol na sasakyan. Nagising si Kitty nang maramdaman ang pagdurugo ng kanyang balikat mula sa tama ng bala. Tiniis niya ang sakit habang nakatakas siya, ngunit may isa pang bala na tumama sa kanyang binti habang ginagawa niya iyon. Nadapa siya sa pagkakitama at nahimatay dahil sa pagkawala ng dugo.
Ngunit si Kitty ay may lakas ng loob na mas malakas kaysa sa karamihan, hindi pa siya tuluyang nawala ng malay kahit na sa lahat ng pagkawala ng dugo na iyon, nagawa niyang gisingin ang sarili. Talagang nabawi niya ang kamalayan ng kunin siya ni Terence, ang kanyang damdamin ay medyo komplikado upang ay proseso. Niligtas niya ulit siya. Ang utang niya sa kanya. Pinahintulutan pa ba siyang patayin siya ng ganito kalaking utang? Nagkunwaring nawala ng malay si Kitty kahit gising siya dahil doon. Umakyat ka gamit ang susi ng kwarto ko at huwag kang magmukhang kainahinala. Ibinigay ni Terence ang kanyang room card kay Jackson. Wala akong gagawin para sa'yo kung mapansin ka. Ah, okay. Ayaw umakyat ng mag-isa ni Jackson pero walang kwenta ang dili-daliang dito, walang pakialam si Terence kung ano ang sasabihin niya. Naroon din ang assassin girl na iyon sa backseat. Anong klaseng relasyon ang mayroon siya kay Terence? Hindi naglakas loob na magtanong si Jackson. Papasok na sana siya sa hotel nang tawagin siya ni Terence. Teka, tanggalin mo ang sombrero. Ang pagpasok gamit ang sombrerong iyon ay makakaakit ng pansin. Walang masasabi kung ano ang mangyayari kung hahanapin sila ng Blue Water dito at magtatanong sa mga tauhan. Oo. Tinanggal ni Jackson ang sombrero. Halatang sumagi rin sa isip niya ang pag-iisip. Siguradong maingat si Terence. Umakyat ka sa likod ng pinto. Subukang huwag hayaang may makakita sa iyo. Mahinang sabi ni Terence. Hindi iisipin ng Blue Water na nakalaya na si Jackson. Ang kanilang atensyon ay kasalukuyang nakatutok sa assassin girl at sa dalawang traitor ng Blue Water, ngunit mas ligtas kaysa sorry. Naiintindihan ko. Mag-iingat ako. Nanginginig pa rin ang mga paa ni Jackson, ngunit halos hindi na gumagana. Ang hindi pakikinig kay Terence, sa kabilang banda, ay hindi isang bagay na gusto niyang gawin. Ayaw niyang iwanan siya ni Terence. Lumingon si Terence sa backseat pagkatapos panoorin si Jackson na pumasok sa hotel. Buhay ka pa. Sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira. Kana Hotel. Sinubukan ni Kitty na magpasalamat sa kanyang maputlang mukha. Salamat. No need to thank me, okay? Just stop trying to kill me. Sabi ni Terence, hindi naapektuhan ng pasasalamat. Pwede mo bang buksan ang mga ilaw dito? Gusto ko munang bunutin ang mga bala. Tiyak na maaakit siya ng pansin kung babalik lang siya sa hotel ng ganito. Ang paghinto ng dugo pagkatapos ng pagbunot ng mga bala ay hindi na siya mahahalata, lalo na kung nakabalot siya ng jacket. Makakaakit ka ng atensyon kung bubuksan mo ang mga ilaw. Gustong pagalitan ni Terence ang babaeng ito. Who the hell's your mentor? Kamusta ka assassin sa skill level na yan, kamusta ka pa? Ako. Medyo namumula ang mukha ni Kitty habang galit na nakatingin kay Terence. Huwag mong pag-usapan ng ganyan ang shifo ko. Ito ay pangalawang misyon ko pa lang ito. Sabi ng nanay ko, lumalaki ang mga tao mula sa kanilang mga pagkabigo. Ikalawang oras. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Kaya ang oras na iyon sa Starfield, iyon ang iyong unang pagkakataon. Yeah. Mahinang tumango si Kitty. Ikaw, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Si Terence ay nababaliw. I get how are you still alive now because you bumped into me both times. Kaya pala buhay ka pa. Dalawang misyon, dalawang pinsala. Anong klaseng assassin ito? Ano? Mabait. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin ng babaeng ito ay mukhang napakatigas at cool na naging isang mahinang softie sa loob. Hindi naman ako ganoon kalala, okay. Medyo down lang ako sa swerte, ibinaba ni Kitty ang kanyang ulo, medyo nahihiya. Sa tingin ko, mas mababa ako sa swerte kaysa sa iyo. Mapait na ngumiti si Terence. Sino pa nga ba ang nagpahintulot sa iyo na magmisyon? Wala kang. Basically zero experience. I mean, lahat ng tao dumadaan sa stage na yan. Ganyan ka lumakas. Ganti ni Kitty. Fine, I'll embrace this bad luck, okay. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang bala, ilalabas ko ito para sa iyo. Ayaw buksan ni Terence ang mga ilaw. Maaga nito ang atensyon ng mga usiserong dumadaan. Kanang balikat at kaliwang binti. Mahinang sabi ni Kitty. Ibigay mo sa akin ang punyal mo.
Malinis naman yan, di ba? Sabi ni Terence habang inabot ni Kitty ang sandata sa kanya. 330. Oo. Tumango si Kitty. Well. Tanggalin mo yung damit mo. Anong ginagawa mo? Tinitigan ni Terence ang babae na blanco na nakatingin sa kanya. Aking mga damit. Kailangan ko ba? Sabi ni Kitty. Buksan mo lang ang bahagi ng balikat. Kumunat ang noo ni Terence. Nakita ko ang lahat sa huling pagkakataon at hindi ako interesado sa isang babaeng patay na patayin ako para sa paghihiganti. Sa tingin mo interesado ako? Isang kislap ng galit ang sumilay sa mukha ni Kitty, ngunit hinaila pa rin niya ang kanyang kwelyo pababa, inilantad ang kanyang puting nyebe na balikat. May kitang-kitang butas ng dugo dito. Siya. Ang mga mata ni Terence ay nakatutok sa kanyang balikat habang siya ay gumawa ng mabilis at magaan na linya gamit ang talam na nagbibigay ng bala ng mabilis na pamitik palabas papunta sa upuan. Inilabas niya ang sarili niyang herbal na salve at inilapat ito sa sugat, sinabi sa kanya na huwag nang hilahin pabalik ang kanyang damit. Okay. Ang kanyang mga sugat ay mahimalang mabilis na gumaling sa huling pagkakataong pinagaling siya ni Terence. Ang kanyang laman ay natapos ng muling magbago ng gabing iyon. Natagpuan niya ang husay ni Terence sa mga salves na lubhang kahanga-hanga. Ang pangunahing punto ay kung paanong walang anumang mga galos na labis na ikinamangha ni Kitty. Inaasahan ng mga mamamatay tao ang madalas na pinsala, ngunit siya ay isang babae pa rin na nag-iisip ng peklat sa kanyang katawan. Tila pinigilan iyon ng salve ni Terence. Ang salve ay isang bagay na inihanda ni Terence para sa kanyang sarili, isang bagay na dinadala niya sa tuwing pupunta siya sa isang misyon para sa mga emergency na sitwasyon. Ang kadalian ng misyon ay nakinabang kay Kitty. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon sa binti ni Kitty. She'd rolled her pants up already. Inalis niya ang bala na may kaparehong hiwa at pamitik bago nilagyan ng salba. Tapos na. Huwag ka nang gagawa ng mga ganyan, masyadong delikado para sa iyo, hindi para sa iyo ang pagpatay. Seryosong payo ni Terence. Mukhang cool ka at lahat, parang assassin lang, pero hindi talaga mukhang cool ang mga assassin sa totoong buhay, tulad ko. Ikaw, dilat na dilat ang mga mata ni Kitty. Di ba lahat ng assassin dapat cool? Ang kanyang ina ay mukhang cool din tulad niya. Malamig. Nakangiti lang siya kapag nandyan si Papa. Sige, babalikan kita. Kana hotel, ha? Sabihin mo sa akin kung paano makarating doon. Bumalik si Terence sa manibela nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Kitty na magsalita. Dumiretso ka. Lumiko pa ka nandyan. Ang cool na mukha ni Kitty ay nakasulat na may pag-aalala habang binibigyan niya ng direksyon si Terence. Talaga bang hindi siya cut out para sa assassin work? Ang lalaking ito ay dapat na gumagawa nito, siya ay nagsisinungaling. Oo, siya ay natakot na siya ay mas malakas kaysa sa kanya at sa kanya. Iyon ay dapat na ang kaso. Terence, ha? Maghintay ka lang, lalakas ako sa iyo maya-maya. Okay ka sa mga kalsada, sa palagay ko ay pas pa rin iyon para sa isang assassin. Ang pagkamit ng papuri ni Terence ay isang bagay na malapit ng ikatuwa ni Kitty nang hamarang si Terence. Pero mas bagay ka bilang tour guide o taxi driver. Ikaw. Medyo naasar si Kitty. Ang lalaking ito ay naghahanap lang ng mga bagong paraan para sabihin sa kanya na hindi siya maaaring maging assassin. What was with this guy? Hindi ba siya nabigo kahit isang misyon sa buhay niya noon? Hoy! Bakit ka nandito sa pabrika ng gabing ito? Hindi ka ba nabigo sa isang misyon dati? Naiirit ang tanong ni Kitty. Para may mailabas, yung lalaking yun kanina. Matapat na sabi ni Terence. Kahit na mabaygo sa isang misyon ay isang lasa na hindi ko pa alam. Oo, tama. Nagdududang sabi ni Kitty. Hoy! Ang sarap ng herbal salve na yan, pwede mo ba akong bigyan? Excuse me, hindi ba ikaw yung taong nagtangkang pumatay sa akin kanina? Tanong ni Terence, nalilibang. Halika, babayaran kita para dito. Magkano ang gusto mong ibenta? Ungol ni Kitty, napahiya sa panunuya. Ito ay isang DIY salve, isang hindi mabibaylang bagay. Tumingin si Terence sa babae.
Ngunit maaari kong ibigay sa iyo ang natitirang bote dahil lamang sa nakasuot ka ng singsing na iyon. Hinagis ni Terence ang babae ng kanyang saplot. Salamat. Si Kitty ay lubos na natuwa, tama si Terence. Ang bagay na ito ay talagang hindi mabibili ng salapi. Huwag mong isipin na maaari kang lumabas at mabaril dahil lamang sa mayroon ka. Manatili ka lamang sa bahay at gumawa ng iba pang bagay, ang buhay ng assassin ay hindi nababagay sa iyo. Bumaba si Terence sa kotse at bumili ng ilang casual na damit sa tindahan sa tabi ng hotel. Sisigat na sana si Kitty nang biglang umalis si Terence sa sasakyan na iniwang wala siyang target para ilabas ang kanyang pagkadismaya. Isuot mo ito at ikaw na mismo ang umakyat. Sabi ni Terence habang pabalik sa sasakyan. Naghihintay si Kitty na bawiin si Terence nang babalik ito, ngunit inabot niya rito ang ilang damit na antig ang kilos nito. Ay! Pupunta na ako. Siya. Sabi ni Kitty pagkababa niya ng sasakyan. Sana hindi. Hindi na kita ililigtas sa susunod, maliligtas ako nito sa gulo. Walang magawang iwinagayway ni Terence ang kanyang kamay bago umalis. Napatapak ni Kitty ang paa sa frustration, what the hell. Nagsimulang sumakit ang sugat pagkatapos ng unang pagtapak at wala siyang ibang pagpipilian kundi pigilin ito hanggang sa makabalik siya sa silid ng hotel. Ang na-curious ni Kitty, gayunpaman, ay ang kinaroroonan ni Lolo Melker. Hindi ba niya sinabi na babantayan siya nito sa pasukan ng Bluewater HQ? Nasaan siya? At bakit hindi niya pinigilan si Terence na dalhin siya sa kanyang sasakyan? Si Melker ay talagang naghihintay sa pasukan ng pabrika, papasok na sana sa eksena at ililigtas si Kitty nang makarating si Terence sa kanya bago siya. Sinigurado niyang si Terence iyon bago umalis papuntang hotel room na nakahinga ng maluwag. Kung tutuusin, si Terence ang pinapabore na mag-aaral ng pinuno ng organisasyon. Bakit siya mag-aalala kapag kasama ni Terence si Kitty? Pero parang hindi siya kilala ni Miss. 4 o 5 taong gulang pa lang sila ay nag-interact ang dalawa, kaya siguro natural lang na hindi na nila maalala ang isa't isa pagkatapos maghiwalay noong sila ay 7 o 8. Nakilala lang ni Melker si Terence pagkatapos niyang tingnan ang kanyang kamakailang personal na impormasyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.